Maligayang pagbabalik sa aking klase. Ngayong araw ay bibigyan natin ng linaw ang mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng opinyon. Bawat isa sa atin ay may paraan kung paano natin may paparating ang ating saloobin, kung paano natin may paparating ang ating pananaw o opinyon sa ating kausap. Kaya ngayon, tukuyin natin kung ano-ano nga ba yung mga maaari nating gamiting pahayag na makakapaghudyat na ikaw ay nagbibigay lamang ng iyong pahayag, nagbibigay lamang ng iyong opinyon or saloobin para na rin mas maging magalang yung pagbibigay mo ng iyong opinyon. Okay? Una, dapat ninyong tandaan na may dalawang paraan kung paano ipinapahayag natin yung ating opinyon. Una, may mga pagkakataon na gumagamit tayo ng matatag na opinyon. Yung matatag na opinyon talagang pinaninindigan mo na yan talaga yung paniniwala mo, na yan talaga yung pananaw mo hinggil sa nasabing usapin. Kaya gumagamit tayo ng mga sumusunod na pahayag para rito. Una, buong igting kong sinusuportahan ang, tapos kaugnay niyan is yung opinion mo na. Buong igting ibig sabihin, naniniwala talaga ako. Very strong ang iyong naging opinion. Kasunod, parehas pa rin yung kumbinsido akong. Ikatlo, labis akong naninindigan na. Sunod, lubos kong pinaniniwalaan. Kung mapapansin ninyo, ang mga salitang ginagamit dito ay mga matatatag na salita. Buong igting, kumbinsido, labis, lubos. So yan yung isa sa mga paraan ng pagbibigay ng opinion. Una, yung pagbibigay ng matatag na opinion or strong opinion. May mga pagkakataon din naman na kung saan nagbibigay tayo ng opinion na neutral lang. Katamtaman lang. Agree, parang nag-a-agree ka, parang hindi. As long as ibinibigay mo lang yung opinion mo sa nasabing usapin. Okay? Now, una, maaari natin gamitin para maging neutral lang yung opinyong ipinapahayag mo sa aking pagsusuri, sa aking pananaw, kung ako ang tatanungin, kung hindi ako nagkakamali. Nakarugtong niyan is yung mga opinion mo. Okay, so mapapansin mo parang neutral lang. Parang nagsasabi lang talaga sila ng kanilang opinion. Okay, so una, matatag na pagpapahayag ng opinion, and ikalawa, neutral na paglalahad ng opinion. So, nasa sa inyo na yan kung anong mga pagkakataon ninyo gagamitin yung mga pahayag na ito. At hindi ko sinasabi na yung mga naibigay kong halimbawa ngayon, ayan lamang yung magagamit ninyo para sa pagbibigay ninyo ng opinion or pananaw. Kasi may iba pang mga pahayag na maaari niyong gamitin para maibigay ninyo ng mas magalang yung inyong opinion. Okay? Now, bigyan natin ngayon ng linaw or kasunod na talakayan. Dahil nabanggit na rin lang natin yung mga pahayag ng kung paano natin pinapahayag ang ating opinion, gaya lang rin yan ng wastong paggamit ng salita. Kapag nagpapahayag ka ng iyong opinion, dapat magagamit or dapat gamitan mo rin ng mga wastong pananalita. Diba? So, hindi ka lamang magbibitaw ng mga iba't ibang opinion mo or saloobin mo or mga salitang nakakasakit para lang maipahayag mo na yan ay opinion ko lang. Walang masama riyan. Pero may limitasyon yung mga usapin na ganyan. Okay? Now, wastong gamit ng salita, medyo masabi nating binibigyang tuon dito kung paano mo
mas magagamit ng akma yung nasabing salita. It's either sa pagbibigay mo ng opinyon or di kaya sa simpleng pakikipagtalastasan mo lang. At ang nilalaman, kumbaga, 'di ba, sa Filipino, may mga salita talaga na kung saan nagkakapalit-palit yung paggamit natin. And mind you, nagagamit nyo rin 'to or hindi nyo rin namamalayan na pagpapalit-palit nyo na pala yung mga salita na ito sa paggamit mo sa iyong pahayag, sa pangungusap. Kumbaga, kasi bawat salita may tiyak talaga na kahulugan. Maaaring magbago ang kahulugan ng isang pahayag kung mali ang gamit na salita. Maraming salita sa Filipino, remember, na nagkakapalitan. Gaya ng nasabi ko, ito ang bunga ng kakulangan ng pag-unawa sa kahulugan ng salita at gamit nito sa pangungusap. Kaya dapat ninyong intindihin kung ano nga ba yung nais ninyong iparating para magamit mo ng wasto yung mga salita na iyon. I will run through na mga halimbawa na mga salita na kung saan nagkakapalit-palit sa paggamit. Una, may at mayroon. Kailan ginagamit yung may? Ginagamit ang may kung ito'y sinusundan ng mga sumusunod na bahagi ng pananalita. Una, pangalan, pandiwa, pang-uri, panghalip na paari, pantukoy na mga, at pantukoy na sa. Pangalan, noun, pandiwa, verb, pang-uri, adjective, panghalip na paari. Ito yung pronoun, and then pantukoy na mga and pantukoy na sa. So, narito ngayon ang ilan sa mga halimbawa. May prutas, ibig sabihin yung kasunod niya, prutas ay pangalan yan, noun. May kumakatok, pandiwa. May matalino siyang anak, pang-uri, matalino. Panghalip na paari, yung pronoun, may kanila silang ari-arian. And then, pantukoy na mga, may mga, and may sa ahas pala. So, binibigyang pagtutukoy o turing. So, dyan ginagamit natin yung may. Ginagamit naman natin yung mayroon kung ito ay sinusundan ng isang kataga o enclitic. Kasi enclitic, ito yung kadalasan na makikita natin na ikalawang salita sa bawat pangungusap. Halimbawa, mayroon ba siyang pasalubong? Yung mga basa, ayan yung kadalasan na enclitic. Okay, yan yung mga enclitic. Kasunod, sinusundan ng panghalip, palagyo. Panghalip palagyo, pronoun, demonstrative pronoun. Halimbawa, mayroon tayong pagsusulit sa Filipino bukas. So, pronoun, tayo. Sunod, nangangahulugang may pag-aari or mayroon siya. Siya lamang ang mayroon yan sa aming magkakapatid. O siya lamang may pag-aari. Okay? So, dyan or ganyan yung pagkakagamit ng may at mayroon. Kasunod ay kila at kina. Now, walang salitang kila. Kaya, huwag kayong gumamit ng kila. Yung kina naman ay ang siyang terminong maramihan ng salitang kay. Okay? Ng salitang kay. Sa halip na kay, nagiging kina since marami yung tinutukoy. Okay? Halimbawa, pakidala ang laruang ito kina Benny at Maris. Dalawa sila. Maramihan. Makikipag-usap ako kina Vic at Nona. Dalawa pa rin. Kasi kung halimbawa Vic lamang yan, makikipag-usap ako kay Vic. So, isahan yung kay, yung kina ay maramihan. Naunawaan? Kasunod, nang at nang.
yung nang na NANG at nang na NG lamang. Dito maraming nagkakamali rin. Dito, nagkakapalitan ng gamit. Ginagamit ang nang na NG bilang katumbas ng of ng Ingles. Okay, of sa Ingles. Halimbawa, si Mang Manding ang puno ng aming samahan. Maaari din ginagamit yung nang na NG bilang pang-ukol ng layo ng pandiwa. When you say pang-ukol ng layo ng pandiwa, binibigyan niyang turing yung layo ng pandiwa. Kumbaga, and malalaman ninyo more yung mga layo ng pandiwa na ito sa mga susunod nating talakayan. So halimbawa, naglalaro ng chess ang magkakapatid. Kasunod, pang-ukol na tagaganap ng pandiwa sa tinig balintiya. So pang-ukol naman, binibigyang turing naman dito yung tagatanggap. Okay, yung tagaganap ay ang tagaganap o yung gumagawa ng kilos. So dito, ginagawa ng mga estudyante ang kanilang proyekto. So mapapansin niyo yung ginagawa ay pumapatungkol o binibigyang turing yung estudyante na siyang gumagawa ng proyekto, na siyang kumikilo sa pandiwa. Okay? So yan yung pagkakagamit ng nang na NG. Ginagamit naman yung nang na NANG bilang katumbas ng when sa Ingles. Halimbawa, kumakain kami ng hapunan nang dumating si Tio Berte. When? Kasunod, katumbas ng so that o in order to sa Ingles. Halimbawa, magsumikap ka nang ang buhay mo'y guminhawa. Okay, so that or in order to. Kasunod, kapag napagigitnaan ng dalawang magkatulad na pandiwa. Halimbawa, siya ay tawa ng tawa sa birong binitawan ko. Tawa ng tawa, so kapag inuulit mo yung ng dalawang beses, yung pandiwa, gagamitin natin dyan NANG. Hindi siya NG. Okay? Nakuha? I hope so. Kasunod, daw or daw din and then raw at rin. Okay? So, kailan nga ba natin nagagamit ito? Now, yung ginagamit ang daw or din kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa katinig. Yung say katinig, ito yung consonant. Alpabeto natin, okay? At raw o rin kapag nagtatapos sa patinig or vowels. Halimbawa, may sayawan daw sa plaza. Yung sinusundan ng salitang daw na sayawan ay nagtatapos ng katinig or ng consonant. Kaya ginamit is daw o di kaya gagamit tayo ng din. Ikalawa, sasama raw siya sa atin. Kung mapapansin ninyo, yung sinundang salita ng raw ay sasama at nagtatapos ng patinig o yung vowel, kaya ginamit ay raw o di kaya maaaring rin. Okay? So, pakatandaan ninyo yan. Kasunod, kung at kung. Yung KUNG at KONG. Ginagamit ang kung KUNG bilang pangatnig na panubali. Katumbas nito ang if sa Ingles. And ginagamit naman ang kung ito ay panghalip panao sa kaukulang paari. So panghalip panao yung tinutukoy ng kung dyan. Okay? Halimbawa, matutulog na ako kung papatayin mo na ang ilaw. If, kumbaga. Kasunod, nabasa ang binili kong aklat. Yung nangangahulugan dyan na panghalip panao kung pag-aari mo, kumbaga, kanino yung aklat? Sa iyo. So, pag-aari mo, panghalip panao siya na ang tinutukoy ay
kumbaga may pag-aari. Okay? So, nabasa ang binili kong aklat. Kaninong aklat yun? Sa iyo. So, ginamit mo yung kung. Kasi kung ginamit mo kung na K-U-N-G dyan, magiging mali na yung magiging pangungusap mo. Okay? Kasunod, kundi at kundi. Yung kundi ay galing siya sa salitang kung hindi na if not sa Ingles. Na ngayon, pagka bigay na ng nasabing pagkakuha na ng nasabing termino na kundi, naging except na yung kahulugan niya. Okay? Except. Una, aalis na sana kami kung di ka dumating. Ikalawa, walang sino man ang pwedeng manood kundi iyong mga may ticket lamang. Minsan ay ginagamitan natin ng kudlit sa itaas yung kundi sa pagitan ng N at D para matukoy din natin na yan ay kung di, kumbaga kung hindi. Okay? So, yan yung pagkakaiba. Kasunod, pinto at pintuan. Ang pinto ay ang bahagi ng daanan na isinasara at binubukas. And then yung pintuan is yung bahaging kinalalagyan ng pinto. So, ibig sabihin, yung pinto is yung door, doorway is yung pintuan. Okay? So, yung pinto yung may doorknob. Kinalalagyan ng pinto ay ang pintuan. So, halimbawa, may kumakatok. Buksan mo nga ang pinto. So, hindi mo sasabihin na buksan mo nga ang pintuan kasi kung yan lamang ay kinalalagyan ng pinto, yung pintuan. Sunod, natanggal ang pinto sa pintuan. So, ibig sabihin, hindi konektado yung pinto sa pintuan na. So, kinalalagyan. Okay? So, yan yung pagkakaiba ng pinto sa pintuan. Kasunod, hagdan at hagdanan. Same sa pinto at pintuan. Yung hagdan ay stairs na baitang na inaakyatan. Yung hagdanan naman is yung kinalalagyan ng hagdan. Stairway. Okay? So, nagmamadaling inakyat ni Marvin ang mga hagdan. Ilagay mo ang hagdanan sa tapat ng bintana. Ibig sabihin, makikita yung hagdan sa tapat ng bintana kasi yung lugar na paglalagyan, yung hagdanan is ipalalagay niya sa tapat ng bintana. Okay, so yan. So, kasunod, pahirin at pahiran. Pahirin is wife of sa Ingles. Nangangahulugang aalisin, pahirin, aalisin. Pahiran naman is to apply or lalagyan. Halimbawa, pahirin mo ang mga luha sa iyong mga mata. Ibig sabihin, tanggalin, alisin mo. Kapag sinabi naman nating pahiran mo ng palaman ang tinapay. So, lalagyan ng palaman yung tinapay. Kasi pag sinabi ninyong pahirin mo ang palaman ng tinapay, ibig sabihin, tanggalin mo yung palaman ng tinapay. So, pakatandaan ninyo yan. Sunod, walisin at walisan. Walisin or sweep the dirt kung tumutukoy sa bagay na aalisin or lilinisin. Samantalang yung walisan ay tumutukoy naman siya sa lugar. To sweep the place or the area. Okay? So, walisin, yung dumi, yung tinutukoy, walisan, yung lugar. Okay? Halimbawa, walisin ninyo ang mga kalat sa sahig. So, sweep off the dirt, kumbaga. Walisan ninyo ang sahig, yung lugar na sahig. So, dyan kailan ginagamit yung walisan. Okay? Kasunod, sundin at sundan. Sundin, to obey, or nangangahulugang pagsunod sa payo o pangaral. Sundan, to follow. Gayahin or puntahan yung pinuntahan ng iba. Halimbawa, sundin mong lagi ang sinasabi ng iyong magulang dahil para rin iyon sa iyong kabutihan.
Sundan mo ang mga kabayanihang ipinakita ng iyong ama sa bayan. Okay, sundan, follow. Sundin ay obey. Okay? And sundan mo siya, baka siya'y maligaw or follow, pinuntahan. Saan siya pumunta. Okay? So, that's sundin at sundan. Subukin at subukan. To test or to try, yung subukin. Subukan naman to see secretly. Masubok yung husay galing sa isang bagay o gawain yung subukin, and then yung subukan palihim na pagmamatsyag or pag-iispiya. Halimbawa, susubukin ko muna kung maayos itong computer bago ko bilhin. Subukan mo nga kung ano ang ginagawa ng mga bata sa likod bahay. So, to see secretly. Okay? That's subukin at subukan. Tanong o paglilinaw. Kung walang tanong o paglilinaw, ay magkita tayo sa susunod na talakayan.